sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Mga kabayan, isang buwan matapos ang panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na i-withdraw ng mga sundalo at militar ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kahapon ay nagkaisa ang kapwa niya mga mambabatas na bigyan ng karampatang parusa si Alvarez, kabilang na ang pagsuspindi at pagpapatalsik sa pwesto dito sa kongresista. Ayon sa complainant na si Tagum City Mayor Uy, dapat sibakin sa pwesto itong si Alvarez dahil sa mga pinagsasabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Even to those barangay kagawad, those purok officials. Hindi yung tumatago tayo sa freedom of speech. Para naman kay Representative Abante na miyembro ng House Ethics Committee, matindi ang ginawa ni Alvarez na paghihikayat sa mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya dapat lang siyang maparusahan. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support from the administration, I would even think that would be for a public servant to say that. Maging si Lanao 1st District Alonto Adjong ay naniniwala na dapat maparusahan ang kanilang kabaro dahil sa mga asal na ginawa nito at sa kanyang panawagan na withdrawal support ng militar kay PBBM sa isang event diyan sa Davao City na dinaluhan ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Kaya it's a wake up call to all of us na you are entitled naman to say your piece on certain matters, but to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government, that is something that borders legal concerns. Samantala, umaasa naman ang makabayan black lawmaker na si Raul Manuel na nakabatay sa panuntunan ng House of Representatives ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung magiging desisyon, nakabatay dun sa din ang mga current na rules ng House. At nakabatay talaga yun sa bigat din kung meron ngang nagawang pagkakamali. At sa iba pang mga balita, nakatakda ng imbestigahan sa Kamara si dating Pangulong Duterte at kanyang gabinete sa di umano ay extrajudicial killings ng dating Pangulo na may kinalaman sa uplantukhang at war on drugs. Ito ay gaganapin sa May 22 kung saan ay iniimbitahan si ex-DOJ Secretary Minerdo Guevara at dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pa. Sa kapapasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig, kabilang ang dating mambabatas sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa kapapasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Justice Secretary Menardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Maging si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig, kabilang ang dating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Siguro ang pinakamabigat na ano niyan would be, a reprimand or pinakamabigat suspension. Diba? Because he's a member of the House. Naniniwala si Manila 6 District Representative Benny Abante na matinding babala o suspensyon bilang kongresista ang posibleng kaharaping parusa ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kaugnay ito ng ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban sa Davao del Norte Congressman. Kabilang na dito ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte at ang seditious remarks nito. Partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Ethics si Alvarez, gayon din ang complainant na si Tagum City Mayor Uy. Para sa alkalde, pagpapatalsik sa Kamara ang dapat parusa kay Congressman Alvarez. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Even to those barangay kagawad, those purok officials. Hindi yung tumatago tayo sa freedom of speech. Para naman kay Representative Abante na miyembro ng House Ethics Committee, matindi ang ginawa ni Alvarez na paghikayat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na alisin ang suporta sa pamahalaan. Ganito rin ang paniniwala ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support from the administration, I would even think that would be for a public servant to say that. Sa akin, that will even go to the borders of unconstitutionality, di ba? So talagang mabigat tong usapin na ito. Kaya it's a wake up call to all of us na you are entitled naman to say your piece on certain matters, but to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government, that is something that borders legal concerns. Umaasa naman ang makabayang block lawmaker, Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nakabatay sa panuntunan ng House of Representatives ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung magiging desisyon, nakabatay dun sa din ang mga current na rules ng House. At nakabatay talaga yun sa bigat din kung meron ngang nagawang pagkakamali. Sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives, posibleng humarap sa pagpapaalaala o matinding babala, 60 araw na suspensyon o kaya'y pagpapatalsik sa Kamara ang sinumang miyembrong mahatulang guilty sa paglabag sa Code of Conduct at disorderly behavior. Hindi po tumutugon sa tunay na problema yung mga pinaggagawa ninyo. Tapos isasalang nyo si Pangulong Duterte. Yung war on drugs. Ano po ang purpose? Bakit kayo nagwa-war on drugs? Bakit nyo imbestigahan yung war on drugs? Gusto nyong ilantad yung mga kasalanan ni Pangulong Duterte para matanggal siya sa pwesto.
Badong, wala na sa pwesto si Duterte. Wala na ba? Para saan yung investigasyon nyo sa war on drugs? Para makasuhan? May kaso na sa ICC. Bakit hindi nyo na lang kasuhan? Hindi po nila kakasuhan. Kasi pag sinalang nila, real talk po tayo. Pagsabay na natin, pati yung sa West Philippine Sea, di ba? Ang West Philippine Sea, mayroong deal daw si Pangulong Duterte. Iimbestigahan nila. Sabay. Senado tsaka tong House of Representatives. Iimbestigahan nila. Alam niyo po kung bakit nila iimbestigahan yan? Dami kasi natin problema. No? Yung secret deal na yan, pag napatunayan nila may secret deal, mawawala po mga problema natin. Alam niyo po ba yun? Ganyan po sila katatalino. Maraming salamat sa pamumuno ng ni Amy Marcos sa pag-iimbestiga rito sa Gentleman's Agreement sa Senado. Pinamumunuan po ng isang Marcos. Maraming salamat sa pangkalahatang pinuno ng House of Representatives si Martin Romualdez. Iimbestigahan po ng dalawa yung war on drugs ni Pangulong Duterte at yung Gentleman's Agreement. Hindi nyo lang naiisip kung gaano sila katatalino. Yang mga Marcos at mga Romualdez. Mamumuno sila sa mga investigasyon. Kasi kalutasan yan sa kagutuman, kalutasan yan sa pagbobomba sa atin ng mga China. Yan po ang lulutas sa lahat. Didiin nila si Duterte. Paano nangyari yun, Badong? Puta, ispilingin mo nga, Badong. Kami talaga naguguluhan na eh. Hindi ba matagal na lang pinalalabas ng mga tambaluslos ng mga loyalista at lahat ng kanilang mga vlogger na napakatatalino? Hindi ba matagal na nilang pinalalabas na ang pangunahing suliranin ng bansa ay si Duterte? At ang anak nitong si Sara Duterte? Kaya nga nila iimbestigahan. Pag napatunayan nila na si Duterte talaga may kasalanan ng lahat, malulutas ang problema natin. Kayo naman talaga, mahihina kayong mga Duterte supporter. Mahihina talaga kayong mga Duterte supporter. Ginagawa nila yan lahat para sa bayan. Hindi nyo ba naintindihan? Nagtayo ng swimming pool sa Chocolate Hills. Kasalanan ni Duterte yan. Yung pambobomba ng China sa atin, kasalanan ni Duterte yan. Yung traffic, nalutas ba ni Duterte? Hindi. Kasalanan ni Duterte yan. Umalis ba si Duterte? Nawala na yung droga? Meron pa rin, di ba? Kasalanan ni Duterte yan. Namana lang lahat to. Kung si Duterte ang ugat ng kasalanan ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas, imbestigahan natin si Duterte. Pag naimbestigahan si Duterte, lutas lahat ng problema. Palakpakan natin ang mga congressman. Palakpakan natin ang mga senador. Badong, bakit galaiting-galaiti ka? Si Bato nga iniimbestigahan. Alam niyo kung bakit? Ngayon lang po, merong nag-aakusa sa presidente na gumagamit ng illegal na droga. Natural na imbestigahan. Kasalukuyang presidente. Badong, presidente rin yung pumapatay ng tao. O di tanggalin natin si Duterte sa pagiging presidente. Hindi na nga siya presidente, Badong. Ayun na nga eh. Hindi ba yun na nga yung point ko eh. Hindi na presidente. Sampahan nyo ng kaso. Bakit iimbestigahan? Namamali kayo mga boss. Wala na kayong ipapatigil na gawain dahil hindi na siya presidente. Umiiral pa ba yung yung war on drugs ni Pangulong Duterte, sinusunod pa ba? Alam nyo, baliktad eh. Ayan, no? Bakit hindi sinasabi ni Pangulong Marcos na bakit hindi sang-ayon si Pangulong Marcos na tanggalin si Sara Duterte? Siya na lang nga nagbibigay ng sa administrasyong to
Hindi ba? Kung utak ka ni Abi yan, tatanggalin mo yan. Kaya nga, si Abi, ganun na lang. Kung sino mo po, kailangan niya magsipsip dahil wala siyang kakayahan beyond.